pinag-aralan ng mga expert na ito isang halamang gamot. Tinignan ko. Sabi ko, parehas yung dahon. Ayun, pinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, dinali ko sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. Cards Maristela Serdan, yung naninira po sa iyo, kasama yan sa mga minions ni Taning. Ninya Dalumpines, we're always watching you from Uwas Albay. O pati pala Uwas, dito sa atin nanonood na. Fronda Jerome Serdan, totoo ba na kapag hindi ka nakapag-take ng mark of the beast ay papatayin ka? Napanood ko po isang Kristiyano. Ganito, start na tayo. May sinare po akong isang video discussing about the present situation natin ng COVID lockdown and the pandemic. Mga kababayan, this video ay isa po siyang actually ang nagsasalita, pastor dyan sa Hawaii, si J.D. Farag. Isa po siyang Arab Christian, Arabo. Alam po ninyo, the Holy Spirit is working right now. Very, actively working right now. All around the world. Converting people to the faith. Kahit yung mga Iranians ngayon, alam ba ninyo na sa Iran, closed society sila pagdating sa religion. Bawal doon ang Bible, sinusunog ang Bible doon. At preso ka, kulong ka pag nahulihan ka doon. Just like in Saudi Arabia, ganun din. There is a revival there. At yung mga nagiging converted to Christianity in Iran, mga kababayan, the workings of the Holy Spirit, powerful workings of the Holy Spirit. Sa mga Iranian na babae, mga kababaihan, kita ninyo kung paano magtrabaho ang ating Panginoon. And here comes, mga kababayan, an Arab in the person of J.D. Farag, pastor in Hawaii. Ang ganda niya magpaliwanag. Chiner ko po kanina, panoorin po ninyo. Ang titulo ng video niya, makikita ninyo, What Now? Tapos reopening. Update on COVID and the pandemic, mga kababayan. At the end of the video, doon ninyo makikita, doon ninyo malalaman paano maligtas. Pero para hindi na po kayo masyadong magproblema, as you are asking me, many of you asking me, gusto na nga yung iba, magpastor daw ako. O dito na lang po ako magpastor. Bawal. Di ba? Bawal po yung binawal ng demonyo. Inuna pa yung lifting ng inuman kasi yung assembly ng church. Buti na lang dyan sa Amerika, si Trump, sabi ni President Trump, assembly of the church is an essential thing. Buti na lang. Pero dito sa atin, di pa eh. Kasi tinakot tayo ng dyablo using people. Ano yung sabi nila? Stay at home. Save lives. You see? Ano sabi nila? Social distancing. So hindi ka pwedeng magkumpol-kumpol. Bawal magkumpol-kumpol. The church assembly is banned until now. Iwan ko, pagtapos ng kung magtapos, yung Manila, magta-transition sila, mga kababayan, sa GCQ by June 1. Iwan ko rito kung
Kasi GCQ na kami. Inananakot na naman po yung WHO. Ano mangyayari? Kung makikinig yung ating Pangulo sa advice ng DOH na galing man lang sa WHO, tapos tayo. We'll be locked down, mga kababayan, for another 15 days. Then 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 another 15 days. 1 year na. Then another 15 days. Then another 15 days. 1 year and 8 months ang simulation po nila. Iwan ko kung ilan yung magpapakamatay. Mga kababayan, at mababaliw sa panahon na yan, at magugutom, at makikipagpatayan for survival. Di ko alam. Hindi man po ako prophet. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo mga kababayan, this pandemic, sabihin ko yan ng direkta sa inyo, the COVID is not actually a pandemic. It is a diabolic, political, global agenda of enslavement. That is actually the COVID pandemic means. Yun ang kahulugan po nito. Ginamit lang po nila yung virus ng pandemic para maisakato. Para nila yung kanilang maitim na balakin against us, against humanity. Hindi po yon ang lockdown, hindi po yon dinesign nila to protect us. It is designed to destroy us. To destroy our lives, to destroy our livelihood, our jobs, to destroy the economy, napakalinaw, of this country, and to destroy nations of the world, to establish a one-world government. In according to the Word of God, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, the Antichrist will reign for 7 years. In all of us, sosokobin po tayo, and there's only one escape, the salvation of our soul through Christ. Kaya dapat maligtas po tayo. That is the only escape route. That is why I'm discussing to you right now the way to salvation. Paano maligtas? O ito po. The ABC of salvation. A. Admit that you are a sinner. All of us a sinner. Accept or admit. That's A. Isulat ninyo. Accept that you are a sinner. Like me, like every one of us, I am a sinner. Ano sabi po sa salita ng Diyos in Romans chapter 3, verse 23? For all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned. Again, all. You and me, sinner. Mabuti kang tao, all have sinned. Your righteousness, sabi sa Word of God, is as filthy as rags. Imagine, katwiran mo na yon, singdumi ng basahan. Ang basahan na sinasabi in the Word of God, mga kababayan, is not an ordinary basahan. Yung pasador ng babae, that is di basahan ang reference doon. Ganon kadumi. Kaya yung labas nga ng katawan ng babae, as filthy as rags. Righteousness na yun ang tao. Ano pa sabi sa Romans chapter 6, verse 23? For the wages of sin is death. Kamatayan ng hatol. Kamatayan
ang kabayaran sa kasalanan. Kaya po, ang direksyon natin palagi papunta sa kamatayan pag hindi natin nasumpungan ang ating Panginoon. So, kailangan, the requirement first, accept that you are a sinner. Pag hindi kayo nag-accept, nag-admit na ikaw ay isang parakasala. Tama ba yun sa Tagalog? Parakasala. Parang di ko lang. Makasalanan. Parakasala, Bicol. Pag hindi mo inadmit, hindi ka po maliligtas. Hindi. Yun ang requirement ni God eh. Napakasimple. Admit. Makasalanan tayong lahat. All have sinned. Next, the B. Mga kababayan, believe that Christ died, buried, and rose again from the dead. Ito po yung sinasabing gospel. That is written, mga kababayan, in the 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Si Damaso, in Damas, kung ano-anong sinasabing gospel, there is a specific verse ng gospel. What is gospel? Ang gospel po, good news. Tama din si Damaso doon. Good news nga. Ano ang good news? Ang sinasabi niya, hindi man good news eh. Bad news, human rights, ang sinasabi niya. Walang maliligtas sa human rights. Preaching human rights by the United Nations will never save you. Yan ngayon, si Damaso ngayon. Preaching about the environment and ecology will not save you. Preaching about politics will not save you. Attacking President Digong kasi nagmumura, wala yon. Will not save the souls of men. You have to preach the gospel. And what is that? Believe that Jesus Christ died, was buried, rose again from the dead. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay. Nang namatay, umakyat sa langit. That's good news. Kasi na-overcome niya. He has that victory over death. Di ba napakaganda yon? At tayo'y pag naniwala din sa Kanya, nagtiwala sa Kanyang regalo ng kaligtasan, matutulad tayo sa Kanya, mabubuhay tayong muli, eternal life. And rose again, umakyat sa langit. Tayo'y aakyat din sa langit in the rapture of the church. One is taken in the other left. That is the blessed hope. That is why, ang exhortation nga po sa atin doon, comfort each other by this word. Comforting. Kita ninyo? How will you be comforted with politics, human rights, being preached in church? That is not good news. It is bad news and fake news. Ganun ka pala niya, Mr. Maravillas, mag-preach. Nag-preach na po ako many times in our church. And I'm a Sunday school teacher. Doon sa hindi nakakaalam, my mentor in Bible school is an American pastor. Umuwi na siya dyan sa, parang sa Chicago yun eh. Chicago ba yun, mami? Baka nanonood ngayon si pastor. I am a trained pastor po, hindi sa pagmamayabang sa inyo. I am a trained pastor. Kaya nga po ako, kung magsalita ganito, at pag nagsalita tayo, may base, may basa. Next, mga kababayan, requirement sa kaligtasan. ABC po siya. C, call upon His name. That is written in Romans chapter 10 verse 13, isulat po ninyo.
Everyone, sabi dyan mga kababayan, who calls, everyone. Imagine, everyone who calls. Kahit sino, everyone nga eh. Kahit ikay magnanakaw, tulad ng mga, alam na ninyo, mga buhaya sa Congress, Senado. Kahit anong crime, rapist ka man, magnanakaw ka, mamamatay tao, tulad ni San Pablo. Kita ninyo si San Pablo, mamamatay tao yon. Pinapatay pa niya yung mga Kristiyano. Pero tingnan ninyo, San Pablo, nasa langit siya eh. Pangalan niya, di ba, Saul? Saul. Narinig na ninyo siya kay Damaso during, Saul. Yung drama nila, yung Holy Week. Mamamatay tao yan. Chief. Sinner. Imagine. Chief. Siya yung head ng mga makasalanan. Chief sinner. Bakit naging santo yon? Kasi nga po, ang promise ng ating Panginoon, mga kababayan, as written in Romans chapter 10, verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kita ninyo? Everyone. Yung everyone na tumawag sa Kanya, now is the day of salvation, mga kababayan. Kung naririnig ninyo ito, nagpapanood kayo ngayon, this is the day of salvation. Huwag na ninyong ipagbukas. Baka bukas, iba na ang sitwasyon. Di natin alam yung bukas eh. Baka bukas, it's too late, mga kababayan. Kaya nga ako nagmamadali. Before I discuss everything, sabi ko, the word of salvation, yun na muna ang unahin ko. Makinig yung gustong makinig. Yung ayaw, umalis. Salvation, hindi po pinagpipilitan yon. Langit yun eh. Ba't pipilitin ka ba ni Lord? Kaya nga, he who believeth shall be saved, but he who believeth not shall be damned. Ang direction mo papunta sa eternal fire. Pag naniwala ka sa ating Panginoong tagapagligtas, eternal life in heaven, and you will reign with Jesus Christ, with Him in the 1,000 years of reign on earth. Physical reign, 1,000 years. Yun ang tinatawag pong millennium reign after the tribulation, in which the Antichrist will reign for 7 years after the rapture. That is the timeline. Yung hindi naniniwala, wala na po ako magagawa sa inyo. Ganun lang. No time for me to convince you, and I will not convince you. Gagawin ko lang dito, ipipreach ko sa inyo ang katotohanan. Bala na kayong sumalo. Pag nasalo ninyo, okay. Pag hindi ninyo nasalo, para yung sower, the parable of the sower. Remember? Yung iba, umusbong. Yung iba, nalagay sa mga bato. Yung iba, kinain ng ibon. I am sowing the word of God. Pak! Pak! The word of salvation. Now is the time of salvation. Bahala kayo kung sasaluhin ninyo. Okay? Bahala kayo. Wala akong panahon na kumbinsihin ang sino man. I'll not convince anyone. I'll just tell you of the truth. Ang mission ko po as ambassador of Christ, as a believer, ang sabi niya, go ye into all the world, and through this live streaming, I'm reaching the four corners of the world. Go ye into all the world and preach the gospel. That is the good news of salvation. To every creature, he who believeth shall be saved, and he who believeth not shall be damned. Mamili kayo.
Mga kababayan, free will. Sabi ko nga, hindi po ang ating Panginoong Ama sa langit at ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya diktador. Tulad ng WHO gusto magdikta sa atin. Hindi tulad ni Bill Gates, mga kababayan, mandatory vaccination. Bawal daw ang lumabas kahit mag-submit ka. Hindi ganun po. Ang Diyos, papaunawa lang sa'yo. Bahala ka kung saan ka pupunta. Free will. Kaligtasan, kapahamakan. Dalawang bagay lang po. Langit, impyerno. Ganun lang po. So, mga kababayan, you have to call upon His name. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Napakalinaw. So right now, mga kababayan, hindi ko napapamain ang aking preaching. Sabi ko, short lang, para hindi kayo malito, ma-confuse. Anong gagawin po natin? Gagawin po ninyo? Manalangin po lang kayo ng, wag na yung napakahaba-haba na panalangin. Ganito lang po. Sabayan ninyo po ako sa panalangin. A very simple prayer. Lord Jesus, it is true that I am a sinner and that I need your forgiveness. I believe that you died in my place to pay the penalty of my sin. In that you rose from the dead by faith. I turned from my sin and I asked you to live in my life as my Savior in Lord. Amen. Okay na? Gawin na po ninyo yon ngayon mismo. Kung hindi ninyo nasundan, yon, i-replay ninyo mamaya. And before you sleep, manalangin kayong taimtim sa ating Panginoon. Now, ulitin ko ha, now is the day of salvation. Tomorrow, maybe too late. Okay po? So, mga kababayan, dito na tayo sa ating topic. Maraming salamat. Hindi kayo umalis. 2,400, 2,300, dumagdag pa ng 100. Ibig sabihin nun, sa ABC of Salvation. nakinig kayo ng maigi sa ABC of Salvation. Ginawa ko yon simple para madali ninyong masundan. ABC of Salvation. Nakikinig kayo. Maraming salamat. God bless you all.